itong mga senador na umaas na pong abogado ni Sara Duterte ay kinastigo nitong si Terry Ridon. At dito pa mga kababayan ay merong isang mahalagang bagay na kung saan binuking ni Terry Ridon ang gustong gawin ni Amy mga kababayan para iligtas itong si VP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Nanawagan ng prosekusyon kay Presiding Officer Chis Escudero na magpaalaala sa mga Senator Judge na maging pata sa impeachment trial. Kasunod yan ang pagpuna ng Malacanang na may ilang Senator Judges na umaastaw man ng abogado para sa defense team ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang pahayag ng prosekusyon? Yes, JG, sinigundahan nga ng ilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel itong pahayag ng palasyo na hindi dapat maging biased yung mga senator judges dito nga sa gumugulong na impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang unang ang nasabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi mandato ng mga senator judges na walisin yung katotohanan. Tanging mga clarificatory questions lamang dapat yung tanong sa kanila at hindi raw dapat nakikipagdebate o parang nakakaroon ng cross-examination. At kung babalikan lang natin, JG, kung maalala po ninyo, nagkaroon ng mainit na debate, kumbaga, dito nga sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos doon sa sinalang na testigo ng House Prosecution Panel na si State Auditor Roderick Wamil. Tungkol nga riyan, doon sa pagtatanong ni Senator Amy, doon sa accountability ni Vice President Sara Duterte doon sa paggasta sa confidential funds. At matapos nga yung senaryong yan o yung paglilitis nga on impeachment trial, nagpasaring itong palasyo na ginigit nga na dapat impartial, hindi raw dapat biased ang mga senator judges. Narito naman yung pahayag ng mga taga-prosekusyon. Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga Sila yung maghuhukom But yung sa kanilang pagtatanong ng clarification, hindi po dapat nagpapakita ng bias. Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. Indeed. At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national, the nation is watching. Marian, nabanggit ni VP Sara na di na niya kailangang guluhin pa yung impeachment trial dahil magulo na raw ito dahil nasa tinawag niyang bending the law nung ginagawa ng Kongreso. Ay wawa mga kababayan hindi na daw kailangan guluhin. So ibig sabihin talaga may plano? So, may tugon ba dito ang prosekusyon? Yes, Jiggy, pumalag nga dyan, yung mga taga-prosekusyon, lubharaw na kababahala na nanggagaling pa itong mga pahayag na ito mismo kay Vice President Sara Duterte. Git nga ng prosekusyon, iimbis daw na atakihin ni VP Sara itong integridad ng Senado at ng impeachment court at ng gumugulong na impeachment trial, sana raw ay diretsahan na lang na harapin at sagutin ni VP Sara ang mabibigat na akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa nga ng prosekusyon, kung yung tungkol sa proseso, yung tinutukoy nga ng bise, nasagot na naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na ibinabasura itong mga petisyon na kumikesyon sa impeachment proceedings na nangyari nga dito sa Kamara. So ibig sabihin lang nun mga kababayan, tama po yung proseso na ginawa po ng Committee on Justice along the way hanggang dito po sa Senado, di ba? Tapos ngayon sabihin ni Sara Duterte na magulo daw ang proseso na nangyayari. Paano naging magulo yun? Diba? Kung ang Korte Suprema nagsabi na denied yung kanilang mga petisyon, ibig sabihin, in accordance po, mga kababayan, sa proseso yung ginawa ng Committee on Justice at ng impeachment trial. Pakinggan natin itong mga pahayag ng taga-prosekusyon. Hindi ko alam kung saan banda na merong bending of the law. Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbok kung saan yung sinasabing
merong bending of the law. Mas pinaka-nakikita nating clear evidence of bent laws ay yung napakadaming ebidensya ng anomalya sa paggasta ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President and Department of Education. Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. We think it's very troubling, it's concerning because it undermines the people's trust and confidence in this constitutional institution. Dahil malaki yung problema yon, no? Kung ang mapapaniwala ang mga kababayan natin na hindi maayos ang nangyayari dito sa impeachment proceedings, mahirap po yan, no? Kung mawawala ng tiwala ang mga kababayan natin dito, no? sa proseso na to. Lalo na yung kanilang plano, 'di ba mga ka-GP Natics, narinig pa natin nung nakaraan. Ito nga si Amy ay kumbaga talagang binubuo na nila, ini-instill na nila sa utak ng mga tao na walang kasalanan si VP Sara dito, mga kababayan, ang may kagagawan ng tampering. Yun ang gusto nilang palabasin na may tampering na nangyari sa labas po, mga kababayan. Matapos itong pirmahan ni VP Sara Duterte at wala na siyang alam doon, labas na siya. Simpleng negligence lang din ang gusto nilang mangyaring accountability ni VP Sara Duterte, at ang ipipress po nila talaga ay itong si Acosta at itong si Edward Paharda na gagawin nilang liable dito po sa mga nangyari na disbursement ng pera, mga ka-GP Natics. Kaya lang, sabi nga po nitong si Attorney ni Attorney Wamil ay hindi po natatapos na ang responsible dito ay ang SDO. Dahil ang nakalagay sa Joint Circular 8.1 or 8.3, mga kababayan, ay yung head of office, which is VP Sara Duterte. Di ba siya ang accountable dito? Hindi pwedeng, mga kababayan, sasabihin nila na sobrang busy kasi ni VP Sara Duterte. She doesn't have, parang sasabihin nila na wala na siyang time to investigate, to validate, to verify, to double check yung mga pinagpipirmahan niya. Basta pumirma na lang siya because may tiwala naman siya sa mga tao niya, and she doesn't know what really happened next. Ganun ang gusto nilang gawin, mga kababayan. Na sana po, talaga naman, presiding officer, may mali ka na dito, lalong-lalo na doon sa pagdidesisyon mo kay Michael Powa na sinabi mo na walang conflict of interest. Again, sasabihin ko lang, maliwanag po, mga kababayan, na mayroong conflict of interest kay Michael Powa. Because ang nakita lang ni Chis Escudero is just the, mga kababayan, the event na ito po ay nakipag-set ng meeting sa COA, mga kababayan, as a bystander. Pero hindi niya nakita na yung totoong role ni Michael Powa nung siya po ay nasa DepEd as Secretary of Finance. Mga kababayan, siya po ay isang signatory, 'di ba? Pumipirma doon sa mga dokumento ng DepEd. So therefore, may conflict of interest. Now, kung siya po ay gagawin o ipapatawag, pauupuin sa witness stand, kaya po siya ginawang legal counsel ni VP Sara Duterte, simple lang. I-invoke niya po, mga kababayan, yung attorney's-client relationship para hindi po siya makapagsalita. 'Di ba? Na kung tutusin, sa simula pa lang, mga kababayan, ay kitang-kita na yung conflict of interest. Sana etong si Escudero ay palitan niya po yung kanyang naging desisyon. Kasi nakikita, sabi ko nga hindi yung whole picture. Nakita niya lang yung isang bagay. Nasabi niya, walang conflict of interest kasi bystander lang itong si Michael Powa at that time. Pinatawag lang siya, wala siyang alam talaga doon. 'Di ba? Pero ang totoo, mga kababayan, hindi naman doon yun natatapos . Ano ba yung totoong role ni Michael Powa? 'Di ba? Ano ang totoong ginagawa niya? Ano ang pakinabang niya sa sa DepEd at that time? 'Di ba? Siya po ang Undersecretary ng Finance. Pumipirma, signatory, 'di ba, bago lumalabas yung mga transaction sa kanila. Hindi po yun nakita, mga kababayan. At isa pa,
Yung kay Amy Marcos. Hindi dapat sila, tawag dito mga kababayan, hindi dapat nila ginaganon yung mga witness. Kasi yung mga witness na yun, yun para sa mga Pilipino eh. 'Di ba kaya nga tinatanong yun na maayos, clarificatory lang dapat sa kanila. Hindi po sila dapat parang tila nag-aabogado na kino-cross-examine na nila yung tao. Magka-clarify lang sila pero hindi pwedeng awayin nila yun na parang itong si Amy is putting words. 'Di ba? Is putting words sa bibig po nitong si Attorney Wamil para magkamali sa kanyang mga sasabihin. Yung si Attorney Wamil, ang ginagawa ni Amy, 'di ba mga kababayan, parang sinisindak, tinatakot. Mga kababayan, ini-intimidate. Which is mali. Hindi dapat ganon ang kanilang pagtrato sa isang witness. Ay nako. Anyway, mga ka-GP natin,